Nangyari na rin ito sa ilang mga lugar, ang misteryosong pagkamatay ng mga hayop. Nakamakailan lang, nangyari rin sa isang barangay sa Rodriguez, Rizal. Kaya ang ilang mga residente roon, balot sa takot. Kung kailan pa naman malapit na ang araw ng mga puso, saka naman halos atakihin na raw sa puso sa takot ang ilang mga residente ng Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal. Katunayan, pagkagat ng dilim, maaga nilang isinasara ang kanilang mga bahay. Kanya-kanya na silang sabit ng bawang sa kani-kanilang mga pintuan at nagsasaboy pa ng asin sa harap ng kanilang mga tahanan. Kalat na kalat kasi ngayon ang kwento rito na di umano may umatake, aswang. Kagigising ko lang sa umaga po. Lumabas ako, nakita ko yung aso ni John Dan, yung isang asong tatuta na puti. Nakita ko, nagulat ako kasi walang ulo. Kwento ni Lolo Apolonio, ang di manoy aswang, itsurang aso. At kitang-kita raw niya nung nilapa ng di manoy aswang ang kanyang mga tuta. Pero bago raw matuluyan ang kanyang mga alaga, ang di manoy aswang, lakas loob niyang binato. Binato ko pa, pero hindi na tamaan. Tumakbo, 2 beses lang nandun na. Ganito rin daw ang nasaksihan ni June nitong Lunes lang ng madaling araw. Nakita rin daw niya ang di umano'y aswang na itsura ring aso. Sa maliit na loting ito, nakatali ang mga panabong ni June. Hindi nga raw niya lubos akalaing mamamatay ang ilan dahil may bantay ang mga itong aso. Yung aso na yun, may puti, may tagpi na itim. May mga black eyes, may itim siya rito. May itim rin sa kabila. Malaking aso. Hindi lang sina June at Lolo Apolonio ang may ganitong kwento. Pagpunta ko po sa likod, nakita ko po talaga aso na maraming dugo talaga ang mukha. Pagkatapos, umuungol po talaga siya doon. Hindi ko sukat akalain na aswang talaga siya. Kaya nag-imbestiga ang aming team. Nagtanong-tanong kung meron ba ritong aso na tumutugma sa ikwinento ni na Lolo Apolonio at June. May nakita po kayong malaking aso na sinasabing aswang daw po? Wala. Pero may suspetsa raw sila kung sino ang di manoy umaataking aswang dito sa Barangay San Jose. Kwento ni Aling Celia, hindi niya tunay na pangalan. Alauna raw ng madaling araw, 3 taon nang nakararaan, nung nasaksihan niya ang 2 lalaking nakainom na bigla na lang nag-away. Hindi niya makanta yung pinsan niya. Yung parang lumabas na yung ano niya, sobrang siguro niyang galit. Dumapa siya, naglakad siyang paganyan siya. Tapos yung para talaga siyang aso. Sa takot nga raw ng iba pang mga nakasaksi, nagtakbuhan ang mga ito. Hinanap ng aming team ang mga lalaking yon. Tiyempong may nakapagsabi na ang isa sa kanila nagkataong naroon at bumibisita. Pumayag ang lalaking yon na magpa-interview pero sa kondisyong hindi ipakikita ang kanyang mukha bilang proteksyon na rin daw sa kanya at sa kanyang pamilya. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Kasi po yung time na maliit pa kami, na sinasabi sa amin ng kamag-anak namin na huwag kami pupunta sa lolo namin. Kasi ang lolo namin aswang daw. Ani ni Lando, hindi niya tunay na pangalan. Tubong Mindanao raw talaga ang kanyang pamilya. Pinagkamala siyang aswang nung may namatay na bata doon sa... Siya po ang pinagbintangan na pumatay sa bata. Sabi ng magulang ko na uuwi kami ng Maynila para hindi raw kami madamay. Hating gabi raw nung nakita niya ang kanyang lolo na nasa bubungan. Nung bigla raw itong nag-anyong baboy. Isang beses lang po nung nakita namin, nag-anyo siyang baboy. Doon lang po kami naniwala. At saka sabi namin, lo, bakit yung anyong baboy? Pero hindi raw po. Sabi niya, binasahan ko lang kayo ng lapin. Kaya ang tingin niyo sa akin, baboy. Kilalang manggagamot daw ang lolo ni Lando sa kanilang probinsya. At noon pa man daw, pinangingilagan na ito dahil sa bali-balitang siya'y aswang. Dati hindi kami naniniwala. Nung nakita namin, doon na po kami nagduda. Dahil dito,
Sinunog daw ang kubo ng kanilang lolo. Pero ilang araw bago daw ito mamatay, ang di manoy agimat upang maging aswang, ipinasa daw kay Lando. Dalawa po yung binigay sa akin ng lolo ko. Yung isa pinainom, yung isa po tinakili po sa bewang ko. Tapos yung sa pinsan ko naman, bato po yun, pinakain sa pinsan ko. Hanggang napadpad ang pamilya ni Lando sa Rizal. Pinatutuhanan din ni Lando ang kwento ni Aling Celia sa nasaksihan nitong pakikipag-away niya. Siyempre, ako po, nangyumurin ako. Saka parang nahiya rin ako sa sarili ko. Bakit nagkagaling ako na hindi ko po akalain na may ganun pala ako. Kaya inano ko lang sa sarili ko na tatanggalin ko yung binigay sa akin. Pero nung nalaman daw ito ng misis ni Lando, agad siyang hiniwalayan nito. Sising-sisi si Lando na sa kanya di mano ibinigay ang agimat ng kanyang lolo, pati raw ang kanyang pamilya nasira. Hanggang napagpasyahan niyang itapon ang agimat na yon. Baka kung anong gawin sa akin ng mga tao. Pero sinasabi ko naman po sa kanila na asiniban lang po ako. Pero hindi na po naulit yun. Lumipat na raw ng tirahan si Lando at paminsan-minsan na lang na bumibisita sa Rizal. Paglilinaw niya, bagamat may lahi siyang aswang, hindi raw siya ang may kagagawan sa di manoy mga pag-atake sa Barangay San Jose. Yung nangyari noon, kaya hinarap ko po yun. Para malinis po namin yung pangyaring ganun. Na hindi na po nangyari yun. At sa mga nagdududa sa kanyang katinuan, nasa tamang pag-iisip daw siya. Dahil sa kanyang mga nakagugulat na salaysay, sa pahintulot na rin ni Lando, ipinakonsulta namin siya sa isang psychologist. Sana it comes to a point na kahit na nakatalikod siya habang kinakausap ko siya, kasi hindi naman tayo naka-on cam nung time na yun, I will be able to assess more or less kung ano ba talaga yung facial expression niya while talking to me. Pati nga yung pagsasalita niya, medyo slurred dahil kasi nga tinakpan niya. So basically, ito yung pamamaraan na sabihin natin na napaka-cautious. Body language per se ang pag-uusapan natin, napaka-cautious niya. And it means na hindi naman suspectyoso siya, pero masyado siyang maingat sa lahat ng sinasabi niya. The possibility na pag nag-makeup ka ng stories, you'll try your best na maging goody-goody yung story na talagang mapapaniwala. Yun yung problema. Unfortunately, gumawa siya ng paraan na hindi ko makita yun. Pwede natin sabihin na ang taong ito is a hoax for reasons na hindi naman talaga nag-manifest ng tuluyan eh. When you say you're a lycanthrope person, it happens na may succeeding na pangyayari. Tuloy-tuloy siya. Yung sinabi po ni Doktora kanina na may posibilidad na ito ay isang hoax nga daw po o panloloko. Ano po masasabi? Wala po akong masasabi sa ganun. Gayunman, sa Barangay San Jose, merong mga hindi naniniwala na aswang ang umatake. Madalas nga, madaling araw ko wala naman ako nakikitang aswang. Kaya humingi rin sila ng tulong sa isang veterinaryo para siyasatin ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga hayop ni na June at Lolo Apolonio. Ang nakita ko sa mga namatay na hayop, lalo na yung aso, tinira niya or inatake niya yung lieg. In that way, merong siyang intensyon. Hagilapin mo ng lieg para ma-immobilize yung maliit na tuta. Tapos pinapabled, tapos tinanggal niya ang lieg kasama yung ulo. Doon naman sa manok, nakita ko yung puncture wound. Posible sa canine tooth. Siguro itong manok na ito naka-escape dahil hindi ko makita yung kapareha na pangil, hindi siya nag-grasp. Nung nabalitaan namin yung nangyayari, tuwing gabi, nagpaparonda na kami ng mga tanod namin. May haka-haka na meron silang suspect, then pinuntahan din namin yung tao. Sabi nila na wala naman, na hindi naman pala totoo. Ang paniniwala sa aswang, ang sinasaktan ay yung nananakit din minsan sa kapwa-tao niya. So maaaring masasabi natin, kunyari nakakita sila, ang daming mga pugot na mga hayop doon na nandoon. Hindi naman sila pwedeng magbintang. Para lang makatulog sila sa gabing yon, sabihin nila siguro aswang ang pumarito. Sa abot ng aking kaalaman, wala tayong scientific evidence na nagsasabi na talagang merong aswang. Ang mga kwento tungkol sa di manoy mga aswang, hindi mawala-wala. Tila nagpapasalin-salin lang, patuloy na humahamon sa ating paniniwala.